Alas 11 na ng umaga. Saan ka na naman galing? Hindi ka umuwi kagabi. Di ba sabi ko curfew mo hanggang 10:30 lang? Kung di ka na naging spoiled sa amin ng dad mo, baka ngayon sinusunod mo kami. Hay nako, Diyos ko! Napasapo na lang sa noo si Alma, ang mommy ni Kylie, dahil sa pagiging pasaway niya. Hindi naman siya high school o college student, pero kung umasta parang ganun pa rin. Dahil nga spoiled sa parents. Siya lang kasi ang nag-iisang anak na babae. At pati kuya niya, binibigay kahit ano sa kanya. Isa pa, ano bang masama sa pagkakaroon ng freedom? Kung aware naman siya sa mga kinikilos niya. Mommy, kaya ko po ang sarili ko. Nakatulog lang ako sa bahay ng friends ko. Look, I'm here. Pangungumbinsi ni Kylie rito. Tumawag ang dad mo kagabi. Kailangan mo na raw ng bagong bodyguard. Kylie ha, last na ito. Magbakatino ka naman, please. Bilin sa kanya nito. Lihim siyang napairap at pabagsak na umupo sa sofa. Iilang bodyguard na ba ang sumuko na bantayan siya? Dahil sa pagiging spoiled brat niya. Hindi na halos mabilang. Tapos ngayon kukuha ulit sila para ano? Para ganun pa rin ang mangyari? Whatever you want, Mom. Basta wag niyo ako sisihin ko ano man ang mangyari ha. You know me. Nagagawa ko kahit anong gusto ko. Matigas na sagot niya. Binigyan siya nito na mapanghamon na tingin. Except for this one. Suggestion siya ng kuya mo. He can handle you. Nagpaalam muna ito saglit na aakyat ng kwarto. Kaya naiwan siya roon sa sala. Maya-maya may narinig siyang sasakyan na pumarada sa labas. Ngunit hindi naman nag-abala pa si Kylie na tignan yon. Minsan lang siya magkaroon ng pakialam sa isang bagay. At baka ito na ang bagong bodyguard na tinutukoy ng mommy niya. Good morning, Miss Fernandez. Pasensya na kung nalate ako ng 10 minutes. Traffic lang sa labas. Nang marinig ang pamilyar na boses, huminto sa paggamit ng phone si Kylie at lumingon dito. Doon niya napagtanto kung sino ang naroon. Ang binatang hindi niya aakalaing makikita pa ulit. Kaya mas lalo siyang nawalan ng gana sa desisyong napili nila. Don't tell me ikaw yon. No, umalis ka dito. Huwag kang pumasok sa bahay na to. Mabilis na pagtaboy niya dito at napatayo pa. Oh, nandito ka na pala, Alver. Umupo ka riyan. Baka gusto niyo mag-usap muna saglit. Singit ng mami niyang kabababa lang. Nakangiti pa itong bumati sa binata. Ayos lang ako rito, Mrs. Fernandez. Mukha wala lang sumud ang anak niyo makipag-usap sa akin. Kalmadong sagot ni Alver dito. Alam niya naman kasi kung bakit, kaya hindi na nakapagtataka. Excuse me, hindi ko lang talaga gustong makita ka. Bakit pa sa lahat ng pwede niyong kunin, ma'am, siya pa? Imbes na sagutin ng nanay ni Kylie, nanatili ang atensyon nito sa kanya. Iho, huwag ka naman masyadong formal. Kilala naman kita, ex ka ng anak ko. Tawagin mo na lang ulit akong tita. Isa pa may lakad ako ngayon. Ikaw na munang bahala kay Kylie. 3 araw lang naman ako mawawala. Okay po, I understand. Mag-ingat po kayo. Kung maka-okay ito, parang ganun din nadating sa kanya, hindi naman. Sobra pa nga eh. Mom, seriously? Iiwan mo ako sa bahay kasama ang lalaking to? Paano kung ma-rape ako, ha? Anong gagawin niyo? Pahabol na sigaw niya rito. Ngunit kumaway lang ang nanay niya na para bang hindi man lang nakakaramdam ng pag-aalala para sa kanya. Muli, bumaling ang tingin ni Kylie kay Alver na parang may balak siyang balatan nito ng buhay. Don't look at me like that. Ikaw! Anong ginagawa mo dito? Hindi ako natutuwa na nandito ka.
Come on, napilitan lang din akong gawin to. Hindi ko nga intensyon magpakita ulit sa'yo kung ayaw mo. Seryosong sabi nito. Ah, talaga? Isa na naman ba yan sa mga kasinungalingan mo? How much do you need? Ako na magbibigay sa'yo ng pera para umalis ka. Hindi ako binabayaran para gawin to. This is a favor. Hanggang ngayon, hindi ka pa raw nagtitino. Ano naman pakialam mo? Dahil ba kay kuya kasi friends kayo? Oh, come on! Ang sabi mo sa akin hindi ka na ulit magpapakita. Ano ngayon? As usual, kasinungalingan na naman. Ano pa nga bang aasahan ko sa'yo? Wala kang isang salita. Padabog na umalis si Kylie para umakyat sa sariling kwarto. Hindi rin kasi siya makapaniwalang magkikita sila ulit matapos ang breakup nila nung college. Ilang taon na rin ang lumipas. Wala na silang koneksyon sa isa't isa dahil siya na mismo ang pumutol sa ugnayan nila. Mahirap talaga nung una kasi nagkakilala sila dahil sa kuya niya at madalas ito sa kanila noon. Pagkatapos na hiwalayan, parang kahit sila kailangan mag-adjust para sa kanilang dalawa. Samantala, hinayaan na lang ni Alvar ang dalaga. Gayong alam naman niya ang ugali nito at wala pa rin itong pinagbago. May galit pa rin sa kanya. Wala namang patutunguhan kung sasabayan niya pa ito. Alam niya kung saan nanggaling ang galit na yun ni Kylie. Kaya iniintindi niya na lang. Uminom ka raw kagabi. Gumawa ako ng soup para pampabawas sa hangover mo. Ubusin mo to. Sabi niya sa harap ng pintuan ng kwarto nito. Nakabukas lang kasi at nakaharap lang si Kylie sa computer para manood. No thank you. I'm okay. Pwede ba? Just go. Pagtataboy nito sa kanya. Imbes na sumunod, lumapit si Alvar sa power supply para i-off. Kaya tiningnan siya nito nang may inis sa mga mata. Hindi mo ako madadaan. Sa katigasan ng ulo mo. Nandito ako para patinuin ka. Kung di ka susunod sa santong dasalan, idadaan ko ito sa santong paspasan. You're in my house. Wala kang karapatang gawin ng kahit anong gusto mo sa akin. Saka I have my rights to do whatever I want. Na hindi nga ako makontrol ng parents ko. What makes you think na mapapasunod mo ako? Pagtataray nito. Simula pa lang ito kaya dapat mapaatras niya agad si Alvar. Kagaya ng mga naunang bodyguard niya. Lalong-lalo na at may nakaraan din silang dalawa. Binigyan ako ng karapatan ng mami mo. Simula ngayon ako ang in charge sa iyo, sa ayaw at sa gusto mo. Pinanindigan naman ni Alvar ang sinabi. Kahit pa sa totoo walang kasiguraduhan na makikinig sa kanya ang dalaga. Gusto pa rin niyang subukan. Nangako siya kay Mrs. Fernandez at kay Kais. Natutulong siyang disiplinahin si Kylie. Pagbawi na rin siguro gayong pakiramdam niya kasalanan niya lahat ng nangyari. Wala namang naninisis sa kanya, lalo na ang pamilya nito. Naiintindihan nila ang sitwasyon. May bayad nga dapat ang trabahong ito pero nag-volunteer na lang siya. Alam niyang ayaw nito ng paglilinis. Kaya yun ang naisipan ni Alvar na ipagawa dito. At gaya na inaasahan, mukhang mauuwi na naman sa argumento. Marunong ako maglinis, pero wala ako sa mood gawin. Aalis kami ng mga kaibigan ko ngayon. Kahit anong pagmamatigas mo, ako pa rin na masusunod. Magwalis ka sa garden. Day off na mga katulong nyo, kaya ikaw ang gumawa. Bakit hindi ikaw? Ginawa mo pa akong substitute na maid? Can't you see my outfit? Paalis na nga ako eh. Tumalikod na si Kylie para maglakad paalis. Ngunit hinila siya pabalik ni Alvar at nilock ang gate. Parang mag-aalboroto na siya sa galit sa ginawa ng binata. Nasa akin ang susi ng kotse at motor mo. Di ka pa rin makakaalis. Kaya kong mag-commute o tatawagan ko ang friends ko na sunduin ako dito. Tinaas ni Alvar ang hawak na cards, pati ang phone ni Kylie. Laglag ang panga nito at mabilis tinignan ng bag na pinalitan pala ng mga perfume ang laman para di halatang magaan. Teknik lang yun. Pangiinis.
para kunin ang atensyon ng dalaga kani-kanina. Now, kung maglilinis ka dito, baka sakaling payagan pa kitang sumama sa friends mo. Ikaw ang bahala. You better keep your words. Kapag hindi mo tinupad ang sinabi mo, malilintikan ka sa akin. Nag-study ako ng taekwondo. Binangga niya pa ito sa balikat. Saka padabog na kumuha ng walis tambo at dustpan. Lihim naman na napangiti si Alver, na naaalala niya na hindi naman talaga nagtatrabaho ang dalaga, ngunit dahil sa ginawa niya, mapipilitan itong magtrabaho, kaya napapangiti siya sa isang tabi. I know, sabay tayo nag-enroll doon, baka rin nakakalimutan mo. Shut up! Tumabi ka nga! Pagkatapos noon, nakahinga ng maluwag si Kylie. Dahil pinayagan siya nito umalis, kaya lang, sumama naman si Alver. Bagot na siyang makita ang pagmumukha nito kada oras. At pati paglabas kasama ang kaibigan, nandun din. Kung sa bagay, ano pa ang aasahan niya rito? Kapag pumayag, meron pa ring masasabi at kondisyon na dapat mangyari. Katangahan lang ang maniwala na hahayaan siya nito mag-isa, gayong kinuha nga ito ng mom niya para maging bodyguard. Pagdating sa meet-up place ni Kylie ng mga kaibigan niya, mabilis niyang nilingon ng binata para siguraduhin hindi ito susunod sa kanya sa loob. Tama na ang hinatid siya nito sa mismong lugar. Wag kang magbabalak na tumakas. I have your location. Magtago ka man, mahahanap din kita. Ayoko magmukhang stress sa harap ng friends ko kaya sige. Basta dito ka lang sa labas. Don't come near me kapag kasama ko sila. Ayoko maisipin silang hindi maganda tungkol sa akin. Patara niyang sabi rito. Napairap na lang din si Alver dahil wala naman ito magagawa. Isa pa, may limitations din siya kung kailan dapat samahan si Kylie. Whatever you say. 3 oras na ibibigay ko sa iyo Kung di ka babalik dito pagkatapos, ako nang pupunta sa inyo sa loob. Siguro naman, nagkakaintindihan tayo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Kylie bago pumasok sa loob ng nakasanayan nilang tambayan ng friends niya. Pinilit niya ang sariling umiti at dahil best actress naman siya, mabilis lang niya napaniwala ang mga ito na walang problema. Wait lang, nakita ko pala yung ex ni Kylie sa labas. Nagkita ba kayo? Ang sweet nyo kaya nung college days, hindi ka naman in-expect na maghihiwalay kayo eh. You guys were a perfect match. Parehas na ding slister at sporty pa. Biglang sabi ng isa niyang kaibigan na kararating lang. Kung late siya, mas late ito sa kanya. Hilaw naman siyang napangiti. I forgot about it. Tagal na nun. Mag-focus na lang tayo sa present. Ganun naman ang buhay. People come and go. Nakipaghiwalay ka lang naman kay Alver dahil kay Hazel, right? Ilang beses yung siyang pinag-awayan kasi nagsiselos ka. Pero sa pagkakaalam ko, parang si Hazel talaga ang problema at hindi ang ex mo. Dagdag naman ang isa. Kaya nga, hindi ba pinagpipilitan niya ang sarili niya kay Alver kahit nung kayo pa? Tinataboy naman siya na ex mo, girl. Kala namin madadaan niyo pa sa usapan eh. Nilapag ni Kylie ang iniinom na shake at tinignan silang tatlo. Hindi kasi siya sanay na pag-usapan ang past relationship niya. Kung ba't pa kasi nagpakita si Alver sa labas. Guys, past na yon. Nakamove on na ako. Iwan na lang natin ang lahat sa nakaraan, okay? I'm sure he's doing well now kasi separated na kami. Nasa gitna sila ng pag-uusap nang ilang beses na may tumawag sa phone niya. Unregistered number ito ngunit pakaramdam niya si Alver at baka tapos na ang oras niya makipagkita sa kanila. Lintik na curfew yan. Daig pang isang teenager na may strict parents. Wala sana siyang balak pansinin ito, ngunit nakita niya ang text ng binata na nagsasabing nasa pinto na siya at nag-aambang pumasok. Kapag hindi pa nagpaalam si Kylie sa mga ito. Oh, Kylie, saan ka pupunta?
Gagawa pa tayo ng plan sa susunod na gala natin. Pilit naman siyang ngumiti sa mga ito. Sorry girls, may kailangan kasi akong gawin eh. Chat na lang tayo later, I need to go, bye! Buong biyahe pabalik, si Alvar pa rin ang nagmamaneho at hindi siya pinapansin ng dalaga dahil sa ginawa. Ganun pa man, mas importante na sumunod dito sa pinatupad niyang curfew kahit labag pa sa kalooban nito. May usapan naman sila. Pumayag siya sa gusto nito at sapat na yun. Sa mga sumunod na araw, ganun pa rin. Mahirap i-handle ang ugaling meron si Kylie, ngunit pinagtsatsagaan ito ni Alvar. Mabuti na lang talaga at mataas ang pasensya niya noon pa lang dahil kung hindi, umalis na rin siya siguro ngayon. Ikaw ang nag-isip na mag-ayos ng gamit dito sa stockroom, diba? Ba't parang akong gumagawa ng dapat mong gawin? Nakataas ang kilay niyang tanong dito. Simula sa pagbubuhat ng mga boxes at pag-a-arrange ng mga nakakalat, siya ang kumikilos. Hello, babae ako. Ang bibigat kaya niyan. Si Kuya Kais nga pinapaupo lang ako. Kasi ayaw niyang pagbuhatin ako ng mabibigat. Kuya mo ba ako? Kaya siguro mas lumalala yung pagiging spoiled brat mo. Kasi wala siya rito para itama yung maling ugali mo. Kahit princess treatment ka ron, hindi niya tinotolerate ang mga actions mo. Malamang hindi kita kuya kasi ex kita, diba? Dami mong reklamo. Dati naman, kahit di ko sabihin ginagawa mo. Galing ah, di ka na gentleman ngayon. Napalabis si Kylie matapos sabihin yon. Saglit din kasing natigilan si Alvar nang marinig na inungkat nito ang kanilang ginagawa noon. Kung ganon, isa lang ang ibig sabihin. Yun, hindi pa rin nakakalimutan ng dalaga ang lahat sa kabila ng mga nangyari. Marahil, dinadaan lang ng babae sa galit ang lahat para makalimot. Ikaw lang naman ang nagbago sa ating dalawa eh. Ang sabi mo sa akin, maniniwala ka kahit anong mangyari. Pero hindi naman. Mahinang sagot ni Alvar. Saka nagpatuloy sa pagbabalik ng mga gamit sa pinaglalagyan nito. Nagpanggap naman si Kylie na walang narinig at tumulong na rin para mapabilis ang trabaho. Balak niya lang naman sanang bigyan ng maraming trabaho ang binata dahil naiinis siya. Pero nagbago saglit ang isip niya sa di malamang dahilan. Bakit walang internet? Nakapagbayad naman kami ah. Kunot noon niyang tanong habang pilit na inoon ang wifi pero wala pa rin. Magla-lunch na. Di pa tayo kumakain. Tulungan mo ako magluto sa kusina. Tanging sagot ni Alvar. Saka tinalikuran siya para pumasok sa kusina. What? Excuse me? Katatapos lang natin maglinis ng stockroom. Tapos magluluto na naman? Pawis na nga ako oh. Wala bang pahinga rito? Pagak siyang natawa. Kaya lang, parang baliwala sa binata ang reklamo niya. Saka ka na magpahinga kapag tapos na tayong kumain. Marami pa namang oras para dyan. Pwede naman tayo mag-order eh. Kahit ayaw ko, isasama na lang din kita. Pagod ako. Limited lang ang pera nasa card mo. Di ba tumawag sa'yo ang mom mo? Isa yun sa mga paraan para hindi ka na masyadong gumala-gala. Kalmadong sabi nito. Nanlaki ang mga mata ni Kylie na tumingin dito. At hindi siya makapaniwalang pati yun ginawa ng mommy niya. Ang lakas na nga siguro ng impluwensyang meron ng ex niya sa kanyang pamilya. Kahit ang bagay na yon, di magdadalawang isip na gawin. Baka na mo siguro to no? What did you say to her? May sinumbong ka? Dahil hindi naman gagawin ni mom yun ang walang rason. Don't blame me. Tignan mo ang ginagawa mo. Kung marunong kang gumamit sa pinaghirapan nila, hindi yan mangyayari sa card mo. Parang wala lang itong pakialam ng sabihin yon. Alam niya sa kanya na naman ibubuntong ang inis na nangyari. At kagaya na nakasanayan, tatanggapin niya na lang. Wala namang kaso yon sa kanya. Ngayong memorize niya ang galawan ni Kylie. Yun din siguro ang dahilan kung bakit siya ang napili ng pamilya nito na maging bodyguard ng babae.
Gayunpaman, hindi pa rin may pagkakailang mahirap para kay Alver ang pakisamahan nito. Bukod sa ugaling meron nito, ay halata namang ayaw sa kanya ni Kylie dahil mag-ex silang dalawa. Baka nga mas kinamumuhian siya nito kesa sa mga naunang na-hire sa posisyon niya. My friends were coming here. Shucks, magtago ka dali! Nagpapanik si Kylie at hindi alam ko anong gagawin. Kumunot naman ang noo ni Alver. Why? May mga labahan pa. Hindi nagagalaw ang mga yun sa laundry basket. Ba't mo kasi pinapapunta? As if naman gagawin ko yun kung alam ko makikita ka nila dito. Go! Hide! Kakausapin ko lang sila saglit at sasabihin hindi ako available ngayon. E paano kung di umalis? Ang dami pa nating gagawin. 3 times a week ka lang dapat nakikipag-hangout sa mga kaibigan mo. Paalala niya pa rito. Napapadyak naman sa pagkapikon si Kylie. Dahil hindi pa rin siya nagtatago. I know, okay? Magtago ka na kasi kahit saan basta siguraduhin mo hindi ka nila mapapansin. Lagot ka talaga sa akin kung kapag nagpakita ka. Bigla namang nakaisip si Alver ng paraan para asarin to lalo. Sabihin na lang kaya natin sa kanila ang totoo na live-in tayo. Masakit na kasi ang paa ko eh. Parang nahihirapan ako maglakad. Alver, isa! Nasa labas na sila! Oo na. Masusunod na po, Miss Fernandez. Natatawang sagot na lang niya, saka nagmamadaling umakyat para maghanap ng pagtataguan. Huminto ang paningin ni Alver sa kwarto ng dalaga, kaya napangisi ulit siya at pumasok dito. Sa kabilang banda, hindi mapalagay ang loob ni Kylie habang kaharap ang mga kaibigan na pumasok talaga sa sala. Nakakahiya naman kung itataboy niya ang mga ito. Nang hindi pinapakain. Malas pa, wala silang stock ng grocery at limited pang nasa card niya. Kylie, kaninong tsinelas yun nasa labas? Parang palalahi kasi eh. Di mo naman bet ang ganong style at malaki ang size kaya imposibleng sa'yo yun. Sabi na isa niyang kaibigan. Dahan-dahang nilapag ni Kylie ang hinandang chichirya bago sumagot. Kay Kuya Kaiz yan. Nagamit ko siguro sa pagmamadali kanina. Nagdidilig kasi ako ng mga halaman eh. Wow Ngayon lang namin narinig yan. Usually makakatulong mo gumagawa ng ganun trabaho eh. Girl, minsan ka lang kaya mautusan. Himala naman yata at may santo nakapagpasunod sa'yo. Komento pa ng isa, kaya tipid lang siyang umiti dito. That's Kylie Fernandez. Kumpara nung kayo pa ni Alver, mas matigas ang ulo mo ngayon. Side effect na yata yan ang breakup nyo? Piruin mo, siya lang nakahandle sa'yo na matagal pero hindi pa rin nag-workout. Hindi na nagpaawat ang isa at nagsalita din. Guys, kung wala kayo ibang pakay sa akin, you can go. Pass muna ako sa gala this week. Limited na ang pera sa card ko eh. I need to do the household chores para madagdagan yon. Pag-iiba niya ng topic. Kung saan-saan na lang kasi napupunta ang usapan. Baka mamaya nasa malapit lang nagtatago si Alver at may marinig pang hindi dapat. Wow, hardworking yarn. Okay, sige, naintindihan namin. Beach tayo sa susunod Send mo na lang ang free schedule mo. Mabuti na lang talaga. Nadaan pa ang mga ito sa pakiusap. Sobra-sobra pa naman ang kaba niya dahil baka ilaglag siya ni Alver. Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan niya kapag nalaman nilang may tinatago siya? Nakaalis na sila't lahat-lahat, ngunit wala pa ring Alver na nagpapakita. Maya-maya may biglang kumalabog sa loob ng kwarto ni Kylie. Kaya nanlaki ang kanyang mga mata at dali-daling umakyat doon. Nagkalat ang underwear sa sahig at walang ibang may gawa nun kundi ang kanyang kumag na ex. Alver, masasapak na talaga kita. Sorry naman, di ko sinasadya, ayusin ko na lang. Sinubukan niyang pulutin ang mga underwear sa sahig para ibalik sa drawer, pero mabilis itong binawi ni Kylie na namumula pa ang pisngi sa pagkahiya. Ayos lang sana kung sila pa, pero hindi naman na, ang awkward kaya. Go!
Lumabas ka na sa kwarto ko! Sino ba kasi nagsabi sa'yo dito ka magtago, ha? Alam mo, napakamanyak mo. Pinakailaman mo pa talaga itong mga undies ko? Pagak na natawa si Alver. Sabay turo sa sarili niya. Ako, manyak? Bago ka mambintang, isipin mo muna kung nakasarabay na maayos at nilagay sa tamang lagayan. Nalaglag na nga lang, tas kasalanan ko pa. Ikaw na nga tinutulungan, nag-iinarte ka pa. I don't need your help. Pumasok ka pa rin sa kwarto ko without my permission. Baka naman nababakla ka na kasi walang pumapatol sa iyong babae. Ha? Anong wala? Ako ang hindi pumapatol sa kanila, no? Aanin ko naman yung love life ko sa hiwalayan lang din naman mapupunta. May pinaghuhugutang sagot niya. Lalabas na sana siya sa kwarto ng dalaga nang may mapansing isang bra sa ilalim ng kama. Mukhang hindi nito napansin na kinuha niya dahil sa pagiging abala na magligpit ng mga nahulog kanina. Kumunot ang noo ni Alver na mapansing kapsi ito. Ibig sabihin, malaki. Ba't nandyan ka pa? Hoy! Ba't mahawak yan? Bulyaw ni Kylie at sinubukang kunin ang hawak ni Alver, ngunit mabilis itong inilayo sa kanya. Di naman siguro sa ito, no? Masyado malaki kumpara sa meron ka. Baby bra nga lang yata yung sayo eh. Pang-aasar niya pa rito. Sa sama ng tingin ni Kylie, baka kanina pa siya humandusay sa sahig. Akin na nga yan. Wala naman ako sinabing sa akin to. Nakakapikon ka na eh. Kapag hindi ka pa umalis, tatadyakan talaga kita. Gawin mo nga. Ako na mismo humahamon sa'yo. Tignan natin kung nag-improve na ba yung taekwondo skill mo. Dahan-dahan na lumapit si Alver, habang ito naman ay paatras ng paatras. Muntik pang mauntog ang ulo ni Kylie sa dingding. Kundi lang mabilis ang kamay niya para hapitin ang bewang nito palapit sa kanya. Naghintay siya na ilang saglit para itulak palayo, ngunit wala man lang itong ginawa. Siguro, ganun pa rin kalakas ang epekto niya rito. If I know, masaya ka na nandito ako. Oh, come on! If I know hindi talaga pagiging bodyguard ang pakay mo kaya ka nandito, nilalandi mo ba ako? Nang hahamong tanong ng babae. Napakagatlabi si Alver saka nagkibit balikat. Pwede namang both. Kaya kong gawin pareho. Alam naman nating parehong may skills ako doon. Nangaakit yung sagot sa dalaga. Napairap naman ito at malakas siyang tinulak palayo. Asa! Kung nakuha mo man ako nun, dahil sa pagganyan-ganyan mo, pues never na ngayon, no? Natuto na ako, and one more thing. Hindi na kagaya mo ang type ko. Ekes ka na sa listahan. Malalim na buntong hininga ang ginawa ng binata dahil sa narinig. Saka na lang niya napagtantong, nadala na naman siya sa emosyon. Halata nga naman talaga na may nararamdaman pa siya rito. Kahit gano'n ang pahikitungo ni Kylie. Sino ba naman kasing matinong naka-move on na, tapos papayag maging bodyguard ng sariling ex, diba? Mabuti na lang at kinabukasan umuwi na ang mommy nito na galing sa isang trip. Mababawasan ang stress niya sa pakikipag-argumento at pamimilit itong sumunod sa mga utos. How are you, anak? Maayos ba ang pakikisama mo kay Alver? Nakangiting tanong ni Alma. Alam naman niya ang sagot, pero nagbabaka sakali siyang may development sa dalawa habang wala siya ng 5 araw. Anong klaseng tanong yan, mommy? Sabi mo 3 araw ka lang mawawala. Akala ko 1 week ka talagang hindi uuwi eh. Nababagot na akong kaharap yung kumag na yan. Sabay irap ni Kylie kay Alver na walang pakialam at nag-aayos ng pasalubong na dala ng mommy niya. Pwede naman kayo maging magkaibigan ulit. Kahit hanggang doon lang. Iwasan niyo ang pagiging bitter sa isa't isa. Baka isipin ko hindi pa kayo pareho nakaka-move on. No way! Wag na nga natin pag-usapan yan. Mas talo ako nawawala ng gana eh. Siya nga pala, anak. May kaibigan ako nakita doon sa pinuntahan ko. She told me that her son was single.
Gusto mo bang iset up ko kayong dalawa? Sinadya ni Alma na sumulyap kay Alver, na sakto ring napatingin sa kanya, ngunit agad ding umiwas. Yun lang kasi ang naisip yung paraan, para magkaaminan ng dalawa na mahal pa rin ng mga ito ang isa't isa. At kung hindi man, edi tuloy pa rin ang plano niya. Ayoko nga. I hate guys except kay Kuya Kais and Dad. Makaakyat na nga. Nang makaalis si Kylie, saka lang lumapit si Alma kay Alver para kausapin ito. Is there any progress between you two? Huwag mo sabihing wala kang ginagawa habang wala ako. I already did you a favor. Ang kailangan mo lang gawin, kunin ang opportunity na yon para magkaayos kayo. Tita, masyado matigas ang puso ni Kylie para sa akin. She doesn't want me back. Ayos na sa akin na maging bodyguard niya. Mahinang sagot ng binata. Ano ka ba? Siyempre. Kaya mo na naman tinanggap ang trabaho. Para malaman kung totoo bang nakamove on na sa'yo ang anak ko. First love ka niya. Misunderstanding lang naman ang dahilan kung ba't nagkahiwalay kayo noon at ang bata niyo pa. Sabi naman ni Alma rito. Alam ko naman po yun. Pero kung malinaw na sa akin na ayaw niya talaga, edi wala na tayong magagawa doon. Buntong hiningang sagot ni Alver dito. Tinapik naman siya nito sa balikat. Just try. Wala namang mawawala kung susubukan ulit, hindi ba? Kilala ko si Kylie. Kapag pinagtiyagaan mo yan, abay lalambot yan sa'yo. Mukhang planado talaga nito ang lahat. Dahil ilang araw lang nanatili sa bahay ang mommy ni Kylie, bago muling nagpaalam para mag-out of town. Gustuhin man ng dalaga na sumama, imposible naman dahil ibinilin siyang muli nito kay Alver. Konti na lang, makakahalata na siyang pinagkakaisahan siya ng dalawa. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, hinihintay ni Kylie na maging tahimik na ang bahay at natutulog na ang mga tao bago siya tumakas dala ang kotse. May party sila ngayon ng mga kaibigan at sinadya niyang huwag sabihin kay Alver dahil bantay sarado talaga ito. Guys, saang lugar ba kasi ang party? Kanina pa ako drive dito sa daan. Mauubos na yung oras ko kakahanap. Reklamo niya sa kabilang linya. Ang ingay pa at halos walang marinig na sagot mula sa mga ito. Hello? Hello, come on! Mabilis nang dapat ako dyan eh. Hindi pwedeng malaman ni mommy na tumakas ako. Mababawasan na naman ang laman ng card ko. Muling sambit niya ngunit mukhang walang signal. Nagpuputol-putol ang mga salita na malabong maintindihan mismo ni Kylie. Saka malas-malasan na ubusan pa siya ng gas. Hindi niya na alam kung anong gagawin. Walang masyadong streetlights at kokonti lang ang dumadaan. Isa lang ang nasa isip niya at yun ay si Alver. Kaya lang wala rin siyang signal para tawagan ito. Miss, kailangan mo ng tulong? Ano nangyari sa kotse mo? Tanong ng isang lalaking biglang huminto sa mirror ng sasakyan niya. Mabuti na lang at nakasara yon, kaya hindi na lamang niya pinansin. Mabuti sana kung disente ito manamit, kaso mukhang adik lang sa kanto at may sigarilyo pa sa bibig. Miss, naubusan ka ba ng gasolina? Baba ka muna dyan. May alam kami lugar kung saan pwede magpagas. May sumulpot na isa pang lalaki sa kabilang gilid. Kaya sinigurado ni Kylie na nakalakang pinto ng kotse. Madalang siyang magdasal. Pero sa pagkakataon na yon, ginawa niya. At nangakong huling beses na itong ginawang pagtakas. Kung bakit pa kasi naisipan niya umalis at hindi alam ang lahat ng detalye sa pupuntahan. Ayaw pa rin tumigil ng dalawang lalaki sa labas. Pero todo deadma lang si Kylie. Hanggang sa humarurot ang motor sa kung saan. Bigla na lang huminto sa harapan ng kotse niya. Napatakip pa siya ng muka dahil sa ilaw na tumama sa kanyang muka. Umalis na kayo rito. Kung ayaw niyo mabugbog isa-isa, huwag kayong gagawa ng kahit anong pagsisisihan niyo. Seryosong sabi ni Alver sa mga ito. Mabuti na lang at may dumadaang mga sasakyan.
kaya hindi na nag-abala pang sumagot at umalis na. How did you get in here? Sinubukan kong tumawag sa'yo, walang signal ang phone ko. Paliwanag ng dalaga sa mahinang boses. Sakay na. Papakuha ko na lang ang kotse mo bukas. Pag-iiba nito ng sagot at pinaandar ulit ang motor. Nagdadalawang isip ang umangkas si Kylie, pero nang tignan niya ulit, mabilis itong sumampas sa likuran. Pagkarating sa bahay, dire-diretsong nilak ni Alvar ang gate para sa kanilang seguridad. Kahit sa pagpaparada ng motor at pagpasok sa loob, nakasunod pa rin ito sa kanya. Oo na, alam kong kasalanan ko yung nangyari. Galit ka na sa akin ngayon. Gusto ko lang naman makasama sa mga friends ko. Kung magpapaalam naman ako sa'yo, sasama ka. Sa wakas, nagsalita na siya. Yung kaba kanina habang nasa loob ng kotse, mas sumobra nga lang ngayon na si Alvar ang kaharap niya. Alam ni Kylie na siya ang boss sa kanila. Pero may pagkakataon talagang nakakatakot ito kapag sinusuway. Ayaw niya mang aminin, pero mas pipiliin niyang maingay ito kaysa tahimik. Nakaka-bother kasi. Bakit ba palaging padalos-dalos ang desisyon mo? Ni hindi mo man lang inisip kung may nag-aalala sa'yo o wala. Paano kung di kita nahanap agad? Tapos may nangyari sa'yo hindi maganda? Alam mo ba hindi kita responsibilidad? Kahit ayaw mo sa akin, Kylie, binilin ka sa akin. Sa tingin mo, hindi ako magigilty kung may mangyari sa'yo tas wala ako doon? Ha? Napahilamos na lang si Alvar sa buong muka pagkatapos sabihin yon. Hanggat maaari sinubukan niya maging kalmado. At huwag pagtaasan ng boses si Kylie, gayong hindi ito sanay sa ganon. Mas nag-aalala ka pa kaysa sa family ko. Overreacting ka lang. Busy ako. At may ginagawa din ako sa buhay, tsaka buhay ako ngayon, di ba? You don't know anything. Ang dali lang sabihin sa'yo na para bang hindi ako nagpakahirap pumarap ng paraan mahanap ka lang. Malibhasa kasi sarili mo lang iniisip mo. Papait siyang napangiti at nag-aambang talikuran nito. Ngunit nakailang lakad pa si Alvar nang marinig ang sinabi nito. Totoo nga, selfish ako. Hindi mo ba naisip na kaya ako nagkakaganito dahil sa'yo? Mas lalong may hinanakit sa tono ng pananalita ni Kylie. Bumuka ang bibig niya para magsalita, pero walang lumabas sa bibig niya mismo. Sa huli, hinayaan niya na lang ito maglakad palayo. Siya naman, pumasok sa kanyang kwarto. Kinaumagahan, isang hindi inaasahang panauhin ang dumating. Umuwi si Kais galing abroad para bisitahin ang nag-iisa niyang kapatid. Wala na ring balak pa si Alvar na sabihin dito ang ginawa ni Kylie kagabi. Baka mas lalong lumala ang sitwasyon. Ang usapang yon, mas mainam sa pagitan na lang nilang dalawa. Tinataboy ka pa rin ba ng kapatid ko? Inaasar mo siguro palagi kaya ganun, no? Humihina ka na talaga, Alvar. Napailing-iling pa si Kais, kaya napairap siya. Magkapatid kayo. Alam mong ugaling dragon yun. Di na ako mag-expect ng chance mula sa kanya. Ako, susuko ka na. Paano ko sabihin ko sa yung plano ni Dad na ipa-arrange marriage si Kylie sa ka-business partner niya? Yun, ay kung walang boyfriend ang bunso namin. Niloloko mo ba ako? Puno na ako sa mga trip mong yan, guys. Wala pa ako isang buwan dito sa bahay niyo. Gusto mo na agad ang progress? Inis na sagot ni Alvar dito. Pero sa totoo lang, nag-aalala siya na baka totoo ang sinasabi nito. Mapupunta lang sa wala mga pagsubok na pinagdaanan niya kung sa huli, game over pa rin talaga. Oh, pababa na pala si Kylie. Usap kayo. Akyat muna ako sa kwarto para makapagpahinga. Bulong ni Kai sa kanya. Bago masiglang umalis ng kusina, pinisil pa nito ang pisngi ni Kylie na paparating sa direksyon niya. Akala ni Alvar, hindi talaga siya papansinin ng dalaga. Ngunit laking gulat niya nang bigla itong maglapag ng listahan sa mesa. Mas mahaba pa yata sa listahan ng mga utang. Grocery yan. Wala na stock kaya kailangan ng mamili. Pera, aalis na ako ngayon.
Wala naman na ibang gagawin. Nilahad pa ni Alvar ang kamay na nanghihingi. Ayaw mo akong hintayin? I'll go with you. May bibilihin din ako wala dyan sa listahan. Nakakapanibago ang kilos ni Kylie. Pero pinagsawalang bahala na lang niya. Simula na pumasok si Alvar sa bahay nila, walang araw na hindi sila nagbabangayan. Nag-iba lang yata ang ihip ng hangin ngayon. Pang isang buwan na stock ba to? Hindi mo rin naman mauubos ng isang buwan to di ba? Ganito karaming pagkain. May pa-fiesta ka ba? Gusto ko matuto magluto ng iba't ibang klaseng pagkain, okay? Kapag marunong na ako, I want to start my own business. Wow, impressive ah. Sinapian ka ba nung anghel o ano? Hindi yata ikaw yung Kylie na kilala ko. Pagak na natawa si Alvar sa sumunod sa kanya, habang nagtutulak ito ng cart. Whatever, alam mo wag kang epal. Wala ako sa mood makipagsagutan sa'yo. Can't you just be nice to me? Si Kylie na mismo ang bumili ng mga nasa listahan, habang si Alvar naman ang tumutulong sa kanyang maglagay sa cart. Maya-maya, naubusan ng stock sa jam doon. Sa pinaglagyan, kaya umalis na siya saglit para magtanong sa staff kung may extra pa ba. Mga 5 minuto lang siguro siyang nawala, pero pagbalik niya may kumakausap ng babae kay Alvar. Kylie, is that you? Naiilang na sabi ni Hazel at sumulya pa kay Alvar. Ito yung babae noong college na pinagsesilosa niya ng sobra. Tapos ngayon nakita pa sila sa grocery store. Sa lahat-lahat ng lugar na pwede. She's with me. Magkasama kaming pumunta rito. Humaling ang tingin ni Alvar sa kanya at kinuha ang 3 jam sa kamay niya. Humiyok-piyok pa si Hazel na nakatingin sa kanilang dalawa na para bang hindi makapaniwala. Ayos na pala kayo? Friends. Kala ko kasi hindi na kayo magkakaroon ng closure eh. Given na hate ka ni Kylie matapos kayo maghiwalay. It's all in the past now. We're fine. Ikaw ba? May boyfriend ka na? Tanong niya rito. Mukhang close pa nga sila ng ex niya ngayon. Siguro kasi wala na sila. Wala akong boyfriend. Hindi ako ginusto ng taong gusto ko eh. O siya, mauna na ako sa inyo. Konti lang naman pinamili ko. Ngumiti ulit si Hazel sa kanya at nagpaalam kay Alvar bago umalis. Nang mawala ito sa paningin nila, saka lang lumingon si Kylie rito at umismed. Parang biglang nag-iba na naman ang mood niya pagkatapos makita si Hazel. Ano mo yan? Daig mo pang pinagbagsakan ng langit at lupa. Komento ni Alvar nang mapansin ang reaksyon nito. Iisipin niya ng baka nagsiselos na naman ito. Ngunit imposible yon. Wala nang paki sa kanya si Kylie. Naging crush mo rin siguro si Hazel matapos natin mag-break. O baka pati ngayon. Maganda naman kasi siya, talented din. Napahagat labi si Alvar para pigilan ang kanyang pagngiti. Pero tinago niya na lamang yun para hindi nito isiping pinagtatawanan siya. Wala ako naging crush o kahit fling pagkatapos mo. She's just someone I know in college. Namamansin naman talaga ako kapag kinakausap eh. Pero hindi ako nag-open ng conversation sa iba, alam mo yan. Anong ginawa mo ngayon? Napakasinungaling mo talaga. Sabi pa ni Kylie na mas nalukot pa ang muka. Ibang tao ka ba? Ex kita. Alam mo rin hindi kita matiis kaya ganito ako. Napansin pa ni Alvar ang pagnganga ni Kylie sa narinig. Kaya tumawa lang siya. Ang priceless kasi ng reaksyon nito. Matapos mag-grocery, dumaan muna sila sa mall. Iniwan muna nila ang pinamili sa sasakyan dahil nagrereklamo na si Kylie sa gutom. Naalala pa niya kung anong paboritong kainan ng dalaga. Kaya doon niya ito dinala. Si Alvar pa mismo ang nag-order ng mga pagkain nang wala man lang tanong-tanong kung anong gustong kainin ito. Paano mo nalaman gusto ko to? I didn't say anything. Nagtatakang tanong ni Kylie. Kumain ka na. Halos araw-araw mo ang kinakain yung siomai, fried rice, at chicken curry nung college. Sagot na lamang niya sa kanila pag ang pagkain sa table.
And, pwede namang mag-iba yung paboritong kainin ng tao, diba? That was before. Just eat, Kylie. Paborito mo yan at libre ko yan sa'yo. Sumunod naman siya sa sinabi ni Alver. Dala na rin ng gutom. Totoo nga, wala pa ring pinagbago ang lasa ng pagkain. Parang bumalik lang sila sa kolehiyo. Teka, parang pamilyar kayong dalawa. Kanina ko pa kayo tinitignan. Kayo ba yung regular customer namin noon? Parang kamukha nyo kasi Lumapit sa kanila si Manang na may-ari ng restaurant na kinakainan nila. Nanlaki ang mata nila pareho at bumeso rito. Hello po, kami nga yun. Matagal-tagal din bago kami nakabalik dito. Di namin inakalang maaalala niyo pa kami. Medyo busy lang sa personal namin buhay, Manang. Mabuti naman at marami pa rin kayong customers. Mas lalo lang sumarap yung luto niyo habang tumatagal. Tumawa lang ito at kitang-kita sa mukha na masaya dahil sa muli nilang pagkikita. Suki talaga sila sa restaurant na yon, kaya masasabing malapit ang loob nila kay Manang. Naku, masaya ako makita kayo ulit. Akala ko pa naman naghiwalay na kayo, kaya hindi na bumalik ang isa sa inyo rito. Pagtibayin niyo pa ang relasyon niyo, ha? Sasagot pa sana si Kylie nang maunahan niya ito. Salamat po, Manang. Maging malusog ka lagi, para may pagluto mo pa kami sa susunod. Nang makaalis sa restaurant, nanatiling tahimik si Kylie sa ginawa ng binata, pero wala siyang sinabi rito. Baka nga malungkot bigla si Manang kapag nalaman nitong wala na sila. Paraan na lang siguro ni Alver para hindi na ito mag-alala pa. Sa sumunod na araw, unti-unting naging magkasundo ang dalawa. Nagbabangayan pa rin pero hindi na literal na magkaaway. Nababawasan ang pag-aalala ni Kylie, pati na rin ang paggastos na marami sa card niya. Minsan, kumikilos pa sa gawaing bahay, kahit bumalik na yung mga katulong nila roon. Ano? Sasama ka ba o hindi? It's already 6 a.m. Dapat nasa gym na ako ngayon Inis na sabi niya sa kahinagisan ng unan si Alver, na nakahilata pa rin sa sariling kama nito. Napabalikwas naman ito ng bangon at kunot-noo siyang tiningnan. What? Ang usapan natin 6:30? Inauna ka pang tumunog sa alarm clock ko. Inaantok nitong sagot na para bang gustong simutin ng 30 minutes na natitira. Magbihis ka na kung sasama ka. Kung ayaw mo, edi ako na lang. Ang daming hot guys doon. Excited na ako sa magandang view. Mahina pang natawa si Kylie nang makalabas sa kwarto ng binata. Hoy, hintayin mo ko. Ako ang bodyguard. Hindi pwedeng maiwan ako rito, Kylie ha. Isa. Mabait na pala ako ngayon kaya matulog ka na lang dyan. Ayaw na kitang istorbohin. Kaya ko naman ang sarili ko. Pahabol niya pa at nagmamadaling lumabas para sumakay ng kotse. Habang nasa loob, nagbibilang si Kylie. Wala pang 10. Patakbo nang lumabas ng bahay si Alver, dala-dala ang tumbler. You forgot to bring water. Wala ka bang dinadala kapag nagpupunta ng gym? Ganda lang. At saka isa pa, pwede naman ako makainom sa mga nandun sa gym. Kitang-kita sa peripheral view niya ang sama ng tingin nito. Joke lang naman dapat yon, pero siniseryoso ng lalaki. Nag-warm up muna sila pagdating, pero yung mga mata ni Alver nakafocus lang kay Kylie. Sinadya niyang sa malapit lang pumwesto para mabantayan ito. Mahirap na. Sa lahat ng taong nasa gym, kokonti lang ang mga babae. May mga lalaki pa nga nagnanakaw ng tingin kay Kylie, kaya hindi siya mapapakali. Pinagpapawisan ka na. Nasaan ang towel mo? Nandun sa bench katabi ng tumbler na dala mo. Pakikuha nga. Turo nito sa malapit lang na bench. Saglit lang siyang umalis, ngunit paglingon ni Alver, may kumausap na ritong lalaki. Kulang na lang talaga mapunit niya ang hawak na towel sa inis. Kylie, come here. Bakas ang otoridad sa boses niya nang tawagin ito. Nakinig naman si Kylie sa kanya at agad na lumapit.
Oh, anong klaseng tingin yan? Parang kinakatay mo sa isip yung lalaki ah. Tinaasan pa siya ng kilay nito. Akala ko ba mataray ka? Ba't kinausap mo yun? Nagtatanong lang naman kung boyfriend ko ba raw yung kasama ko. Bodyguard lang naman kita, di ba? Saglit na natahimik si Alver at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. From now on, I'm not just your bodyguard. Liligawan kita ulit, papayag ka man o hindi. I got your family's approval. Parang si Kylie naman ngayon ang natameme. Bakit pa kasi sa public place yung sinabi? Hindi pa nga natin napapag-usapan yun tapos ganyan ka na? Not yet. Gusto ko ng clarification sa nangyari noon. Fine. Kahit anong gusto mong malaman, sasagutin ko. Lakas loob ng sagot ni Alver habang matalim na nakatitig sa kanya. Iba nga rin talaga kapag pinag-uusapan ng mga bagay na akala hindi na maipapaliwanag pa kasi ilang taon na ang lumipas. Yun bang mga hindi pagkakaunawaan na walang nakuhang sagot kasi ayaw naman pakinggan ang sasabihin ng isa't isa? Sa pagkakataong yun, naintindihan nilang dalawa na pareho pala silang may mali noon. At dahil na rin sa hindi pa masyadong mature para harapin ang mga bagay na magkasama. Alam ni Kylie na mas nagtiis si Alver sa ugali niya noon hanggang ngayon. Kaya nandun talaga ang guilt na sana mas inintindi niya pa ito. Nag-bake ako ng cookies. Okay na to, sure ako. Try mo. Pang-aaya niya at nilapag ang tray na galing pa sa microwave. Nagdadalawang isip pa itong kumuha sabay sulyap sa kanya. Natatakot siyang sumakit ang tiyan niya pero mas nakakatakot kung magtatampo ang dalaga sa kanya. Sana nga, di ba? Ipanlimang balik ko na sa CR eh. Maawa ka naman sa akin. Baka sinasadya mong gumanti sa nilabahan mong nakalimutan ko ipasok kaya nabasa ng ulan. Tapos na yon. Nagtampo na ako pero saglit lang. Akin na nga kung ayaw mong tikman edi wag. Akmang aagawin ni Kylie yung tray nang bawiin agad ito ni Alver. Kahit naman ilang beses pang sumakit ang tiyan niya sa mga niluto ng dalaga na puro palpak, ayaw pa rin niya masayang ang effort ito sa paggawa. Masarap, okay na. Pero matigas lang. Pero kaya pa naman nguyain to. Pero sa totoo lang, muntik pang mabasag ang ngipin niya kakanguya. Yung lasa rin parang may ingredients na kulang. Grabe ka ha, mukhang masarap naman yung gawa ko. Nang tikman ni Kylie ang cookie niya, siya naman ngayon na napangiwi dahil sa pangit na lasa. Magpahinga ka na muna. Kanina ka pa rito sa kusina. Sila manang na magluluto. Bilin ni Alver dito. Nakakainis naman eh. I hate the internet. Sinunod ko yung nakalagay tapos palpak pa rin. Sayang lang yung ingredients. Dinamihan ko pa. It's fine. You can do better next time. Tutulungan kita. Sa ngayon, iba na lang muna ang gawin mo. Tumaas naman ang kilay ni Kylie rito na para bang may naisip gawin. Binabawasan niya na kasi ang pagpaparty at paggagala kagaya ng bili ng mommy niya. Minsan nakakamiss lalo na kapag nakasanayan na. Pero may mga bagay na mas kailangan pagtuunan ng pansin, lalo na kapag nag-a-adulting na. Isa pa, bagong pinagkakaabalahan niya ngayon ang pagbe-bake. Gayong plano niya nga magpatayo ng negosyo. Pero kailangan pa yun ng puhunan. At tumanggi siyang gamitin ang perang binibigay ng mommy niya sa card niya. Dapat, sa sariling sikap ang puhunan ng negosyo. Samahan mo ako maghanap ng trabaho. I'm jobless. Konti na lang ang laman ng card ko dahil sabi ni Dad, I'm not a student anymore. Hindi makapaniwalang tinawanan siya ni Alver. Seriously? Nakaisip ka niyan? Anong klaseng trabaho ba ang hinahanap mo? Gusto ko sa mga office. Accounting naman yung kinuha ko ng college eh. Tapos ikaw business marketing. What if sabay tayo mag-apply? Nag-isip mo na ito bago sumagot. Wala ako narinig na may kumpanyang hiring ngayon eh. Ba't mo naisipan niya na magtrabaho? Business manager ang dad mo sa ibang bansa. Nag-a-abroad din si Kais. Yung mama mo naman nagmamanage ng small business niyo rito sa Pinas.
Oo nga, pero hindi naman ganun karami yung binibigay nila sa akin. Kasi may pansarili din silang pangangailangan. I want my own money. And I also want to start my own business soon. Kaya mo ba? Parang imposible naman. Isang spoiled brat princess na bigla magtatrabaho. Mabilis kang magreklamo dito sa bahay eh. Sagot pa ni Alver. Inirapan naman siya ng dalaga at nilagpasan para maghalungkat sa mga envelope na nasa drawer. Hinahanap ang mga personal na papeles para i-arrange ang mga yon sa iisang folder. Ikaw ang bahala. Basta ako. Nakasuporta lang sa'yo. Okay, sige. Maghahanap ako ng hiring, gagawa ko ng resume at application letter. Ano, sasama ka ba o hindi? Sino babantayan mo rito kapag nakakuha na ako ng trabaho? Fine. Mag-a-apply din ako sa pag-a-applyan mo. Ikaw sa accounting, ako sa business marketing. Masasabing padalos-dalos ang desisyon nilang yun. Pero kung nasan si Kylie, dapat nandun din siya. Responsibilidad niya pa rin kasi ang dalaga. At kahit medyo disiplinado na ito, hindi pa ito ganun ka-independent para tumayo sa sariling mga paa. At dahil bodyguard si Alver, siya ang magsisilbing guide nito pati sa trabaho. May isang kumpanya na tumatanggap sa kanila. At sabay pang nakapasa sila sa interview. Kaya lang, sa laki ng kumpanya nasa 5th floor si Kylie, kung nasa na accounting posisyon, habang siya naman nasa 3rd floor naka-assign. Mr. Alver Diaz, right? Bago ka rito. Saad ng isang lalaki. May babae namang lumapit. Lunchtime na. Magkasabay lahat kakain dahil may pwesto tayo sa cafeteria. Isang babae na mukhang head nila roon sa department ang lumapit sa kanya. Pagtingin sa orasan, 11:30 na pala. Sabay pala sila ng lunchtime ni Kylie. Yes, pero may kasabay akong kakain. Mauna na lang kayo. May girlfriend ka nagtatrabaho dito? She's not yet my girlfriend. Excuse me, pupuntahan ko lang siya. Kaya lang nag-text si Kylie sa kanyang maghintay na lang sa cafeteria dahil may konti pa itong tinatapos. Medyo may pagka-stricta kasi ang head ng department nila at di pwedeng umalis na hindi natatapos ang trabaho. Pinagbabawal pa naman ang pagkain doon sa opisina kaya magtitiis ka talaga. Miss Kylie Fernandez, kaya mo bang pinapagawa ko sa'yo? Kung hindi, pwede na maibigay ko na lang yan sa iba. Maybe you should train yourself first. Sabi ng babaeng head nila roon. Aware naman si Kyla sa professionalism kapag nasa workplace. Kaya ngumiti lang siya rito at umiling. Sinusubok talaga ng trabaho ang ikli ng kanyang pasensya. Tapos na po ako, ma'am. Nireview ko lang para hindi kayo mahirapan na palitan ko may mali. Baka naman pwede na rin ho ako mag-lunch? Tumaas ang kilay nito. Saka tinignan ng gawa niya. Hindi pa nga siya pinapaalis palibhasa na una na itong kumain, kesa sa mga kasamahan nila. Sige, kumain ka na. Balik ka agad ng 12:45. May gagawin ka pa ulit. Po, kala ko po 1 p.m. ang start na afternoon work. Yun na nakalagay sa schedule eh. Gulat niyang tanong. Ako ang head kaya susundin niyo ang sasabihin ko. Kapag late may deduction kayo sa akin, maliwanag? Nakabusangot ang muka na bumaba si Kylie sa 1st floor dahil doon sa head nila. 15 minutes ding naghintay si Alver sa kanya at hindi talaga ito kumain hanggat wala siya. Baka kanina pa ito gutom pero gustong sabay silang kumain. What happened? May bali ba sa department niyo? Ang higpit ng head namin sobra. Parang konting galaw lang binabantayan niya. Ayos lang naman kung nag-observe siya sa akin kasi baguhan ako. Pero nakakainis kasi parang iniinsulto niya yung kakayahan ko. Pagrarant agad ng babae sa kanya at hindi napansing napakahigpit na pala ng hawak sa tisyong hawak nito. Ano pang silbi ng binigay na schedule kung may sarili silang schedule na binibigay ng kanilang head.
Chill ka lang, mawawala din yan pag nagtagal. Naninibago lang yan. Come on, let's eat. Fine, papalagpasin ko na lang. Ikaw ba, housework? Di ba ganun kahirap ang trabaho sa department nyo? Sakto lang, kaya ko naman mag-adjust. Normal lang mapagsabihan minsan lalo ka na. Di ka pa naman nagtatrabaho kung may tuturo sa'yo. E di sundin mo na lang. Magsasalita pa sana si Kylie nang may biglang huminto sa harapan nila. Yun pala si Hazel. Nagkatinginan silang dalawa bago bumati rito. Hindi ko akalaing makikita ko kayo dito. What a coincidence. Nagtatrabaho tayo tatlo sa isang kumpanya. Oo nga. Upo ka na lang dyan. Wala naman kami ibang kasabay. Pag-aaya niya. Gayong pangit tignan ko nakatayo lang ito. Tapos hindi man lang niya yayayain. So magkasama pa rin kayo gaya ng sa grocery store? Hulaan ko. Nagkabalikan kayo, no? Kasi kung hindi, why are you guys sitting together? We're still in the process. Hindi namin minamadali yun. We just had our closure. Si Alvar na mismo ang sumagot habang nagpatuloy lang si Kylie sa pagkain para iwas tanong kay Hazel. Babae rin kasi siya at halatang may gusto pa rin ito kay Alvar. Hindi nga lang nabigyan ng chance hanggang ngayon. I'm glad na nagkaayos na kayo. Kala ko nga mapupunta na sa iba ang atensyon ni Alvar nung naghiwalay kayo eh. Ikaw pa rin talaga, Kylie. Haba ng hair mo ah. Dinaan pa nito sa tawa. Para hindi awkward ang sitwasyon. Wala ring masabi si Kylie tungkol doon. Kasi wala naman siyang idea kung may alam ba si Alvar o hinahayaan lang din ito. Nang makauwi sa bahay, doon lang nakahinga ng maluwag si Kylie. First week pa lang niya sa trabaho pero nadidrain na siya. Ibang-iba nga kapag may sarili ka ng hanap buhay. Madaling sabihin sa una na kaya mo pero kapag nasubukan na, it's either magpapatuloy ka o i-drop mo ang opportunity. Ngayon niya lang na-realize na yung mga perang ginagamit niya sa party at winawaldas, bunga ng pagod at pawis ng parents niya. Umuwi ulit si Kais, he's looking for you. Pagkatok ni Alvar sa pintuan ng kwarto niya, nagmamadaling bumaba si Kylie para salubungin ang kapatid dahil matagal ulit itong nawala. Kuya Kais, I missed you! Pwede na tayo libre ngayon, may trabaho na ako. I'm not your spoiled brat princess anymore. Proud niyang sabi rito. Galing na impact ni Alvar sa'yo ah. May pinagbago ka na nga mula nung huling dumalaw ako dito. Parang ayaw mo na yata umuwi kami. Panunukso ng kapatid sa kanya. Kuya, stop that. Sarili kong desisyon to, okay? Dinamay ko na nga lang yan para may pera din siya. He's not earning as my bodyguard, no? Pagdidefend pa ni Kylie. Mahina namang tumawa si Alvar. Dahilan para lingunin nila ito. Kailangan ko rin kasing sumama para may tagaturo siya kung sakaling biglang pumalpak sa trabaho niya. She's still learning to be independent. Thanks bro. Maasahan ka talaga pagdating sa kapatid ko. Siya nga pala, may birthday party ako bukas dito sa bahay. Pwede niyo ba akong tulungan na ihanda yung garden? Napasinghap si Kylie sa narinig mula kay Kais. Hala, may mga bisita ka rito? Kala ko pupunta tayo sa private resort. Gusto ko lang ng simple lang bunso. Tsaka konti lang naman. Friends lang namin nila Alvar. Saka ibang relatives natin. You can invite your friends if you want. Sagot ni Kai sa kapatid. Saka ginulo ang buhok nito. Oo nga, di ba mahilig kayo mag-party? This is the time. Invite mo na sila. Di makikita ka nila. Hindi ko pa sinasabi sa friends kong bodyguard kita at dito ka nakatira sa bahay. Baka magtampo sila sa akin. Nagkibit balikat na lang ang kuya niya nang tingnan nito habang ang lalaki naman ay parang wala lang. Then tell them na invited ako sa birthday party ng kuya mo kasi barkada kami. O kung gusto mo, sabihin mo nagkabalikan tayo. Nakangising sagot ni Alvar at may pakingdat-kindat pang nalalaman. Sumapit ang gabi ng birthday ni Kais, kaya abala ang lahat sa paghahanda. Umuwi galing ibang bansa ang mama at dad nila para i-celebrate itong magkasama.
Nagdadalawang isip nga si Kylie kung makikihalubilo ba siya sa mga nasa labas. Alam kasi niyang bad girl ang impression sa kanya ng mga ito. Paano ba naman kasi? Huling kita niya sa mga barkada ni Kais, may nasuntok siyang isa. Maliban sa kapatid niya, si Alver lang naman na nakakakontrol sa mood swings niya. Mabuti na lang, dumating din ang friends ni Kylie doon, kaya sa likod ng bahay sila pumwesto. Ayos ka lang ba, girl? Nandito yung ex mo? Siguro naman, nakita na talaga kayo. Ano, pinansin ka ba ni Alver? Agad na tanong ng isa niyang kaibigan pagkaupo. Oo, di naman siya nagbago, namamansin pa rin. That's why friends pa rin sila ni Kuya kahit wala na kami kasi mabuti naman yung ugali niya. Nagkatinginan ng tatlo bago nagsalita yung isa. Wow, yan ang pinakaunang beses na nagsabi ka ng positive tungkol kay Alver after niyo mag-break. Baka mamaya meron pa ha? Meron pa nga Lynn. Feelings, Kylie, malamang. Na-love at first sight ka ba ulit sa kanya kaya ka ganyan? Di naman kasi malabo mangyari yan. I mean, duh! Kung may nagbago man sa ex mo, mas gumuwapo siya at naging macho. Kinikilig na sabi nito. Ewan ko sa inyo. Wala rin nagbago sa inyo no, kahit isa, totoo. Napailing na lang si Kylie sabay tayo para magpaalam at kukuha ng makakain. Dahil hahaba lang ang usapan kundi siya aalis doon. Malas nga lang at nasa garden din display ang mga pagkain kasi doon naman talaga ang venue. Saktong napatingin sa kanya ang lahat ng barkada ng Kuya Kais niya. Kung pwede lang kumuha agad ng pagkain tapos maglaho na lang na parang bula, edi ginawa niya na sana. Yung tingin kasi ng mga ito para may pinapahiwatig sa kanilang dalawa ni Alver na malapit lang sa kinatatayuan niya. Ay Kylie, may boyfriend ka na ba? Narinig kasi namin na mas tumaas daw standards mo. Baka naman kayang abutin ni Alver, di ba guys? Biglang sabi ng pinakamaingay sa kanila, dahilan para magkantsawa ng lahat. Napangiwi na lang siya sa pagka-corny nito. Kung ikaw kaya abutin ko tas bigwasan kita. I also heard something from you. Natanggal ka raw kamakailan lang sa trabaho kasi nilandi mo yung dalawang empleyado tapos nag-away sila. Pambabato ni Kylie kaya ito naman ngayon ang pinagtatawanan ng magkakaibigan. Nakisali pa si Alver at Kais. Kahit na wala silang idea kung paano nito nalaman ang balitang yon. Of course, sa friends of friends lang din. Ang dami niya kayang social connections. Nang magsimulang mag-inuman ng mga barkada, hinanap ni Alver kung nasan si Kylie. Nakita niyang kinukumutan nito sa sala ang mga kaibigan na bagsak na dahil sa ininom na Black Label. Eto lang yata ang hindi nalasing o baka hindi rin uminom. Gusto mo lumabas? Umuwi na yung ibang bisita. Yung iba naman lasing na kasama ni Kais. Sa likod tayo. Doon kami kanina nagsisimula pa lang yung party kasi maraming tao sa harap. Tumango si Alver sa kainalalayan nito dahil nakasuot pa ng dress na hanggang sa higang haba. May short program kasi kanina, tapos picture taking nilang pamilya at syempre, nasama na rin siya. Hindi nga lang alam ng iba na wala pa sila noong mga oras na yon. So, alam na ng parents mong naliligaw ako ulit sa'yo. Except sa mga kaibigan natin pareho. Pero ayos lang yun. Balitaan na lang natin sila kapag ikakasal na tayo. Sira, kapag sinagot na lang kita, yun ay kung sasagutin kita. Tumawa naman ang lalaki. Pero alam mo, ramdam ko na malapit na ang araw na yon. Ako naman na magpapaparty sa bahay. Anyway, kumusta na pala yung parents mo? About them. Umuwi na nga pala ang family ko galing Japan. Dito na sila magsistay for a while. Talaga? E di kung ganun, di ka na mag-isa niyan. May tao na sa bahay niyo kapag uuwi ka. Excited ka na siguro, no? Tipid ng ngiti lang ang sagot ng lalaki. Halata naman kung bakit. Simula nang mag-graduate sila ng college, pumunta na ng Japan ang parents ni Alver at siya lang ang naiwan sa Pilipinas.
Kinakamusta lang siya pero hindi dinadalaw. Mas lumungkot pa ang buhay nito dahil naghiwalay sila. At ngayon lang nalaman ng sitwasyon ng si Kylie ang gustong mag-open up sa nangyari. Patagal ng patagal ang kanilang pagsasama hanggang sa tuluyang bumalik sa dati kung anong meron sila. Ano pang punto kung magpapakipot siya, talaga namang mahal pa nila ang isa't isa. Anong oras ang break time mo? Magkita tayo sa lobby o sunduin na lang kita dyan? Tanong ni Alver sa kabilang linya. Ewan ko nga eh. Ang dami-daming pinapagawa na head namin, hindi ako makalabas. Oo nga pala, katatapos na ng holiday. Mas busy pa ang department niyo kaysa sa amin. Mauna ka na lang sa baba. I-order mo na lang ako ng pagkain, susunod agad ako. Patapos na to. Halatang nagmamadali si Kylie dahil pati tunog ng pagtitipas sa computer, naririnig na, "Okay babe, see you." Gaya ng napag-usapan, nauna na si Alver sa cafeteria para magpa-reserve ng table at bumili ng pagkain. Hindi niya napansin na papalapit si Hazel sa pwesto at umupo sa harapan na dapat nakalaan para kay Kylie. "Hi Alver, where's Kylie? Absent siya?" "Hazel, alam kong tinanggap kita bilang kaibigan ko, pero girlfriend ko na ulit si Kylie ngayon. Remember what happened before? Sa halos araw-araw na paglapit mo sa akin, kahit alam mong kami ni Kylie, nahirapan akong itaboy ka kaya nakapag-break siya sa akin. Ayoko na ulit maulit yung ganung misunderstandings." Diretsahang sagot niya. Kung patatagalin pa kasi ang ganung setup, baka umasa pa ito lalo. Hindi naman ganun kamanhid si Alver para wala mapansin. Isa pa, ayaw niyang masira ulit ang tiwala at chance na binigay sa kanya ng dalaga. I'm sorry. Kala ko kasi close pa rin tayo, gaya nung time na wala na kayo. Nababother ba siya sa akin? It's not her. It's me. Ayoko mag-overthink siya at maramdamang binibigay ko rin sa iba ang atensyon ko. Nilinaw ko na sa'yo lahat. Hanggang kaibigan lang. I hope you understand that. Naintindihan ko. Sorry ulit. Simula ngayon didistansya na ako sa'yo. Pero kapag may kailangan kayong dalawa kahit ano, I'm here to help. Tumayo na ito para umalis. Pero nagkataong kararating lang ni Kylie kaya nagkasalubong sila. Ngumiti naman siya rito, ngunit may halong pagtataka dahil parang iba ang aura ni Hazel. What did you do? Galing ba siya rito? Nakakunot ang noong tanong ni Kylie rito. Tumango si Alver at mahinang tinulak ang pagkain sa harap niya. Umupo siya bigla nung wala ka. Sinabihan ko lang kung anong boundaries niya. Assurance na rin at baka hindi ka komportable sa bigla-bigla niyang paglapit sa akin. She needs to know her actions. May girlfriend ako. Harsh ka ba sa kanya? Baka biglang umiyak yun ah. Babe, I know she's hurt. But I can't hurt you. Just for another girl. Palagi kong sinasabi yan sa'yo. And I always will. Seryosong sagot ni Albert sa kanya. At mahigpit siyang hinawakan sa kamay para iparamdam na ayos lang. Kinagabihan, maaga ang uwian nila, kaya imbes 9:30 ng gabi, naging 7 dahil may festival pang gaganapin sa city. Halos lahat ng tao pupunta ron dahil bukod sa magandang city lights, may nakahanda pang palabas gaya ng banda, fireworks display, at sari-saring pagkaing mabibili. Ayos na ba itong suot ko? Maganda ba? Teka, parang pangit ang top ko eh. Wait lang. Nalilito na sabi ni Kylie. Babe, kanina ka pa dyan. The festival is starting. Kahit ano namang suotin mo bagay sa'yo eh. Let's go. Pagsang-ayon niya dito. Okay babe, ready na ako. Hinihintay ko lang talaga itong pagkakataon na makapasyal tayo. Tapos ngayon nandito na. Pagdating sa syudad, may naganap ang parade ng mga taong nakamaskot at ang gaganda nilang tingnan. Hindi na sila sumali kasi masyado maraming tao at nagtutulakan pa yung iba. Pagkatapos, nagsimula na ang banda para tuloy bumalik sila sa pagiging teenager. Kasi yung mga kantang pinapatugtog, paborito rin nila noon. Ginagawa rin natin to noon, di ba?
Hindi ko in-expect na magagawa ulit natin ngayon. Parehong lugar lang pero marami ng pinagbago. Isang malaking ngiti ang sumilay sa mukha ni Alver habang pinagmamasta ng paligid. At higit sa lahat, ang pinakamagandang tanawin ay ang babaeng una't huli niyang minamahal. Parang kailan lang, college pa sila noon. Tapos ngayon may sarili na silang mga trabaho. Nag-wish kasi ako ng fireworks dito. Sabi ko, sa susunod, na pagpunta natin magkasama pa rin tayo. Saad ng lalaki nang initian naman ni Kylie. Sa totoo lang walang kasiguraduhan ng wish na yon. Pero bigla pa rin natupad sa di inaasahang pagkakataon. Ilang minuto pa ang nakalipas, nagsimula na nga ang fireworks. Sa festival, yun ang pinaka-inaabangan ng lahat. Pipikit na sana siya para mag-wish nang hilahin siya ni Alver palapit dito. Ako naman nahihiling ulit. Tignan natin kung magkakatotoo. Sa gitna ng maingay na paligid at makukulay na kalangitan, nagtagpo ang labi ng dalawang taong minamahal ang isa't isa. Mga pusong sinubok ng panahon, ngunit natagpuan pa ring buo sa tuwing magkakalapit ay nagkakarerahan. I love you, babe. Thank you for finding me again. I love you more, babe. Thank you for accepting my love after everything. Kahit sabihin na nakalimutan na ang lahat dahil sa ilang taong pagkakalayo at di pagkikita, babalik pa rin sa isang iglap ang nararamdaman kapag pinagtagpo ulit kayong dalawa ng tadhana. Siguro nga totoo yung time will heal all the pain, pero hindi ang time cannot make you forget the memories. At mas nanaig pa rin ang pagmamahal kesa sa galit kung talagang mahalaga sa iyo ang isang tao. You just have to accept them in your arms once again. The end. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!